Isang pangalan ang muling pinag-uusapan sa mundo ng boxing, Jessie Bam Rodriguez. Pero sa pagkakataong ito, hindi si Naoya Inoue ang naghamon sa kanya. Ang nasa spotlight ay ang dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero. Ayon sa pahayag na binanggit ni Casimero, tila kumpiyansa itong kaya niyang harapin si Bam Rodriguez. Ang mensahe niya ay diretso. Gusto niyo ba ako ang bumalagbag nito? Kasunod nito, binigyang diin pa ni Casimero na maliit umano si Bam para sa kanya. Malaking pahayag iyon dahil si Bam Rodriguez ay hindi basta-bastang pangalan sa boxing. Isa siya sa mga itinuturing na elite young fighters sa kasalukuyang panahon at kilala sa mabilis na kombinasyon, footwork, timing, at mataas na boxing IQ. Kaya kapag sinabi ni Casimero na kaya niyang tapusin si Bam, natural lamang na magtatanong ang mga boxing fans. May nakikita pa si Casimero na kahinaan kay Bam na hindi nakikita ng ibang fighters? Hindi rin nagtatapos sa Bam Rodriguez ang usapan ayon sa pananaw na ipinahayag ni Casimero. Kung sakaling maglaban sina Bam at Naoya Inoue, pabor umano siya kay Inoue. Para sa kanya, maaaring maging malaking oportunidad iyon kay Inoue para muling patunayan ang kanyang pagiging dominanteng champion. Sa madaling salita, tila hindi nakikita ni Casimero si Bam bilang isang fighter na imposibleng talunin ni The Monster. At dito lalong umiinit ang usapan dahil kung tutuusin, hindi maliit ang pangalan ni Bam Rodriguez. Kung sakaling matalo niya si Bam, magiging napakalaking panalo iyon para kay Inoue. Pero kung sakaling matalo naman si Inoue, mababago nito ang buong landscape ng lower weight divisions. May isang mahalagang bagay na kailangang tingnan. Si Casimero ay naghahanap ng malalaking laban at malalaking pangalan. Samantala, si Bam Rodriguez naman ay kabilang sa mga fighter na patuloy na umaakyat ang reputasyon. Kaya sa papel pa lamang, napakalaki ng attraction ng isang Casimero-Bam matchup. May bilis, may power, may personality, at higit sa lahat, may conflict ng estilo. Si Casimero ay kilala sa pagiging explosive at unpredictable. Kapag nakahanap siya ng butas, kaya niyang baguhin ang laban sa isang suntok lamang. Samantala, si Bam ay kilala sa pagiging technical, mobile, at mahusay mag-adjust habang tumatakbo ang laban. Kaya hindi simpleng tanong na, sino ang mas malakas? Ang mas mahalagang tanong ay, sino ang makakapagpatupad ng sariling game plan? Pero may isang malaking hadlang bago pa man mangyari ang anumang negosasyon, weight class. Si Bam Rodriguez ay kasalukuyang lumalaban sa bantamweight territory, habang si Casimero naman ay may mga posibilidad na umikot sa super bantamweight at featherweight divisions. Ibig sabihin, kailangang pag-usapan ng mabuti ang tamang timbang. At hindi lamang timbang ang problema, may isa pang malaking faktor, lokasyon. Kung gaganapin ang laban sa Estados Unidos, kailangang magkaroon si Casimero ng kakayahang makapasok at makalaban doon. Kung sa ibang bansa naman ito gaganapin, kailangang pag-usapan kung magiging kapaki-pakinabang ba yun sa parehong kampo. At syempre, mayroon pang pinakamalaking usapin, pera. Dahil Japanese ang promoter ni Casimero, posibleng magkaroon ng interes na dalhin ang isang malaking laban sa Japan o sa ibang boxing market. Pero para mangyari ang Casimero-Bam Rodriguez fight, kailangang magkasundo ang magkabilang kampo sa maraming bagay: venue, weight, purse, promotional arrangements, at higit sa lahat, timing. Isang dating world champion laban sa isang modernong pound-for-pound talent. Isang explosive veteran laban sa isang batang technical master. At isang tanong ang siguradong hahabol sa bawat boxing fan. Kapag nagharap sila sa ring, sino ang unang babagsak?